Sa larangan ng pag-iral sa gitna ng kaguluhan at kaguluhan ng mga pagsubok sa buhay, mayroong isang santuwaryo ng panloob na lakas at katatagan. Isipin ito, sa loob ng mga kulungan ng ating sariling kamalayan ay namamalagi ang kapangyarihang mag-navigate sa mabagsik na dagat ng damdamin na may matatag na pasiya ng isang stoic sage. Sa mga talaan ng kasaysayan, lumitaw ang isang legion ng mga kaluluwa na yumakap sa etos na ito ng stoicism, na ginawa ang kanilang buhay bilang mga monumento sa mga birtud ng self-mastery at tibay ng loob. Sa kanila ay nakatayo ang matayog na figura ni Marcus Aurelius, isang tanglaw ng karunungan sa magulong agos ng sinaunang Roma. Ang kanyang mga salita ay umaalingaw-ngaw sa mga koridor ng panahon na sumasalamin sa walang hanggang katotohanan na nasa puso ng stoicism, ang kapangyarihang lumayo. Oo, aking mga kaibigan, lumalayo. Hindi bilang isang gawa ng kaduwagan, ngunit bilang isang testamento ng ating panloob na lakas. Sapagkat sa harap ng kahirapan, kadalasan ay likas sa atin na kumakapit ng husto sa nagdudulot sa atin ng sakit. Ito man ay isang nakakalason na relasyon, isang walang saysay na hangarin o isang mapanirang ugali, ngunit mas alam ng Stoic. Nauunawaan ng Stoic na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagkapit sa mga tanikala na nagbubuklod sa atin, ngunit sa lakas ng loob na putulin ang mga ito at gumawa ng bagong landas. Gaya ng sinabi minsan ng dakilang pilosopong Stoikong si Epictetus, hindi kung ano ang mangyayari sa iyo, ngunit kung paano ka tumugon dito ang mahalaga. Sa bawat sandali, tayo ay bibigyan ng isang pagpipilian upang kainin ng ating mga damdamin o upang umangat sa itaas ng mga ito sa katahimikan ng isang tahimik na lawa. Ito, ang aking mga kapwa, manlalakbay, sa paglalakbay ng buhay, ang esensya ng Stoicism, ang sining ng pagmaster ng sarili sa tunawan ng kahirapan. Isipin, kung gugustuhin mo, isang mundo kung saan hindi na natin pinahihintulutan ang ating mga emosyon na magdikta sa ating mga aksyon. Kung saan tayo ay nakatayong hindi natinag sa gitna ng bagyo na ginagabayan ng hindi nababagong mga prinsipyo ng katwiran at kabutihan. Ito, mga kaibigan ko, ang pangako ng Stoicism. Isang landas tungo sa panloob na kapayapaan at tunay na paglaya mula sa mga tanikala ng ating sariling paggawa. Kaya't ating dinggin ang panawagan ng mga sinaunang tao, mga kapwa ko naghahanap ng katotohanan. Yakapin natin ang karunungan ng Stoicism at lumayo mula sa hindi na nagsisilbi sa atin, maging ito ay takot, galit o kawalan ng pag-asa, sapagkat sa dilim ng gabi, kadalasan ay ang ating panloob na liwanag ang gumagabay sa atin pauwi. At habang binabagtas natin ang paikot-ikot na mga daan ng buhay, alalahanin natin ang mga salita ng Stoic sage na si Seneca. Mas madalas tayong natatakot kaysa masaktan, at higit tayong nagdurusa mula sa imahinasyon kaysa sa katotohanan. Gamit ang katotohanan ito bilang ating kompas, i-navigate natin ang mga dagat ng pag-iral ng may tapang at pananalig, batid na nasa loob natin ang kapangyarihang malampasan ang lahat ng kahirapan at maging matagumpay. Sa huli, mga kaibigan, hindi ang mga unos ng buhay ang tumutukoy sa atin, kundi ang ating tugon sa kanila. Kaya't lumayo tayo sa bagay na nagpapalabo sa ating panloob na liwanag at yakapin ang walang hangganang potensyal na nasa ating lahat. Para sa mga salita mismo ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Marunong tayong pumili. At naway gabayan tayo ng landas ng Stoicism patungo sa baybayin ng panloob na kapayapaan at katuparan.